Hello, Puni Fam! Andyan pala kayo. Samahan niyo akong muli sa panibago nating kwento dito lamang sa Kwentong Guni PH. Si Joseph at kanyang mga panaginip. Si Jacob ay may 12 anak na lalaki, pero si Jose ang kanyang pinakamamahal sa lahat. Binigyan niya si Jose ng isang espesyal na makulay na damit. Kinaiinggitan si Jose ng kanyang mga kapatid. Nagalit sila sa kanya. Nagkaroon din si Jose ng isang espesyal na panaginip. Sa panaginip ko, nagbibigkis tayo ng mga trigo at ang inyong mga ibinigkis ay yumuko sa aking ibinigkis. At lalong nagalit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Nanaginip muli si Jose. Ang araw, buwan at 11 bituin ay yumuko sa akin. Nagbulong-bulungan ang kanyang ama at mga kapatid. Ang ibig mo bang sabihin ay ikaw ang siyang maghahari sa amin? Isang araw, nagbabantay ng tupa ang mga kapatid ni Jose. Nakita nila siyang papalapit sa kanila. Pinagplanuhan nilang patayin si Jose para matapos na ang kanyang mga panaginip. Masama kung papatayin natin ang ating kapatid, sabi ni Ruben. Ihulog na lang natin siya dito sa tuyong balon. At kanilang pinagpunit-punit ang espesyal na damit ni Jose at saka siya inihulog sa balon. May mga negosyanteng Ismailita ang napadaan. Sila ay papuntang Ehipto. Ibenta natin si Jose bilang alipin sa mga Ismailita, sabi ni Judah. At ibinenta nga ng magkakapatid si Jose sa halagang 20 pirasong pilak. Inilublob ng magkakapatid ang balabal ni Jose sa dugo ng kambing at ipinakita nila ito kay Jacob. Patay na ang aking anak! At siya ay umiyak. Samantala, si Jose ay dinala sa Ehipto, pero kasama ni Jose ang Diyos. Sa Ehipto, ibinenta ng mga Ismailita si Jose kay Potifar, isa sa mga kapitan ng Faraon. Pinagpala ng Diyos si Jose at siya ay naging matagumpay. Tinalaga ni Potifar si Jose bilang punong tagapangasiwa sa lahat ng kanyang maaari-arian. Para sa ating mga katanungan patungkol sa kwento, ilan ang anak ni Jacob? Saan nila dinala si Joseph? Mga bata, sa kwentong ito makikita natin ang pinagkaiba ng pagmamahal ng tao at ng sa Diyos. Ang
pagmamahal ng Diyos ay kailanman di nagbabago, hindi nababawasan at hindi kanya pababayaan kailanman. Ang kwentong ito ay matatagpuan nyo rin sa inyong mga Biblia sa Genesis chapter 37 at chapter 39 verses 1 to 6. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ito po si Mysteri at magkita-kita tayo sa panibagong kwento dito lamang sa Kwentong Guni PH. God bless you!